umaga, welcome po muli sa ating pag-aaral ng Joshua. Sorry, pakiclose po yung pin. Naano siya? Ayan, so, welcome po ulit sa pag-aaral ng ating Joshua sa book of Joshua, sa pagpapatuloy po ng ating study sa Joshua. The battle is the Lord's. Ngayon po, last week po, natutunan po natin with Pastor Mo to fight to remember God's promises. So yun po, ipaglalaban po natin yung mga promise ni God na hindi po natin makalimutan. Hindi po natin ipaglalaban yung promise ni God sa ibang tao. Parang ang ipaglalaban po natin, huwag natin makalimutan yung pangako ng Panginoon na at ipamuhay po natin at ipaglaban yung pangako po niya para po maipasa natin sa mga susunod na henerasyon. Sa mga anak po natin, sa mga tao sa paligid natin, para makilala rin po nila kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos at tagapagligtas po natin. So today po, pag-aaralan natin yung chapter 5 verses 1 to 12. And then, ang ano po natin, pag-aaralan natin ngayon is fight for holiness. So before po tayo tumuloy, manalangin po tayo. Lord, salamat po sa mga ganito. Salamat po, Lord, sa pagkakataon at sa gusto na pinigay niyo, Lord. And Lord, we pray po sa umarang ito, Lord, at po na salita niyo po, magsabihin ko, Lord, at hindi po yung sarili ko pangunawa sa salita. We also pray, Lord, sa mga isa na kayo po ang marinig, Lord, at hindi po ako. And we also pray, Lord, for protection ng mga nasa room, magiging stable, and samahan niyo po ako rin. Thank you. Just na pray. So, sana po nabasa natin yung chapter 5 verses 1 to 12. Pero nandito rin ako. So, let's read. Maiksi lang po ito. Mga 20 minutes po. Okay? The new generation circumcised. As soon as all the kings of the Amorites who were beyond the Jordan to the west, and all the king of the Canaanites who were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan for the people of Israel until they had crossed over, their hearts melted and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. At that time, the Lord said to Joshua, "Make flint knives and circumcise the sons of Israel a second time." So Joshua made flint knives and circumcised the son of Israel at Gibeah-Haaraloth. And this is the reason why Joshua circumcised them. All of the males of the people who came out of Egypt, all the men of war had died in the wilderness on the way after they had come out of Egypt. Though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born on the way in the wilderness after they had come out of Egypt had not been circumcised. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war who came out of Egypt, perished because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them that he would not let them see the land that the Lord had sworn to their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. So it was their children whom he raised up in their place that Joshua circumcised, for they were uncircumcised, because they had not been circumcised on the way. When the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. And the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you." And so the name of the place is called Gilgal to this day. So first Passover in Canaan. Verse 10. While the people of Israel were encamped at Gilgal, they kept the Passover on the 14th day of the month, eating on the plains of Jericho. And the day after the Passover, on that very day, they ate of the produce of the land, unleavened cakes and parched grain. And the manna ceased the day after they ate of the produce of the land, and there was no longer manna for the people of Israel, but they ate of the food of the land of Canaan that year. Salamat po sa salita ng Diyos. So, ayun po, so last week's chapters 3 to 4, tumuwi po yung mga highlights sa River Jordan. So, natuyo po yung River Jordan, and hanggang sa makatawid sila. So, parang kung imagine ko, dito sa atin madali, kasi may mga rivers dito na may tambak na or maraming bara. Pero sa kanila, since malapit yun sa malawak din yung river,
and natuyo, parang itigil yung daloy ng tubig para matuyo yung mismong river na bakit saktong-saktong pagkakataon na nandun yung mga Jews para makatawid sila makadaan. And then right after makatawid, yung mga priest na nagbubuhat ng Ark of the Covenant, bumalik na yung daloy ng tubig sa ilog. So parang saktong-sakto. And then sa chapter 5, yung sa first one po, nabalitaan ng mga king ng Amorites and Canaanites yung pagtawid ng mga Israelites sa River Jordan. So, nalaman nila na pinatuyo ng Panginoon yung ilog para makadaan yung mga Jews. So parang ikaw, kung kalaban mo yun, something na ganun ka powerful yung God nila. So yun, kaya their hearts melted and there was no longer spirit in them. Pinamina sila ng loob. Parang, atakin ba natin yan? Yung Diyos nila kayang patuyuin yung ilog para makadaan sila. So yun, dahil dito, yung mga next na mangyayari ay naging posible na walang attack sa Israelites. Yun. After po nilang makatawid sa River Jordan, sinabihan po ni Lord si Joshua na mag-prepare ng flint knives at mag-circumcise ulit ng mga lalaki sa Israel. Make flint knives and circumcise the sons of Israel a second time. So verse 2 po yung nakikita. So sa point number 1 po natin, ang point po dito is renewal of the covenant. So from verses 2 to 7, 6.1. Wala ba? So verses 2 to 7. So, noong unang kong binasa yun, napaisip ko, bakit second time pinili? Sa circumcise the sons of Israel a second time. So, and then nung binasa ko onwards, sinabi ko ng Panginoon dito na, nung inutos ko yung circumcision dun sa Genesis 17, sa covenant ko ni Lord kay Abraham, sa verse 17 po, this is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of covenant between you and me and you. He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male of your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not of your offspring. For he who is born in your house and he who is bought with your money shall surely be circumcised. So shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant. Any uncircumcised male who is not circumcised, any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people, and he has broken my covenant. So meaning kay Abraham pa lang, ginawa na ni Lord yung covenant na yung circumcision para slaves man niya na binili or mga anak talaga ng mga Israelites, kailangan i-circumcise. So, pero nung time na umalis po sila ng Egypt, so yung story ko from Abraham na parang temporary lang sila nakatira sa land of Canaan, and then umabot sila sa Egypt dahil kay Joseph. And then yung time po na kailangan na nila umalis sa Egypt, nung nagbiyahe po sila papuntang Promised Land, nung inutusan po ni Lord si Moses, habang nasa wilderness po sila, at ilang generations po ang nagdaan, hindi po nagawa yung circumcision. So hanggang sa makatawid po sila ng River Jordan. So yung mga adult po na circumcised na nasa Egypt pa po sila, noong time na umalis sila, namatay na po yung mga circumcised. Yung most doon, I believe most po doon namatay na because of age, and yung iba dahil hindi sila naging obedient kay Lord. So yun po yung reason kung ba't sinabi po sa Joshua na circumcise the sons of Israel a second time. Hindi siya technically second time na tuli bawat isa, but yung covenant parang i-renew yung circumcision because of the sons of Israel na hindi pa natuli ever since umalis sila ng Egypt. So ano pong ibig sabihin po nito sa atin? Kailangan po natin bumalik palagi sa Panginoon. Kailangan po natin alalahanin kung, balikan sa may map pala. So, dito po yung sinananggaling papunta po ng Jericho. And mamaya malalaman po natin na itong parang junction na ito, parang letter B. Kaya po pilit yung map ko yun. Kasi nakikita po natin na malapit na po sila sa Jericho. And mamaya po, ang Jericho po ay isa sa mga heavily fortified cities ng mga Canaanites. So
magandang outpost po yun ng mga Canaanite. So, tumuloy sila ng River Jordan, and then inutos po ni Lord na circumcise ni Joshua. So, ayun po. Yung ibig ko sabihin sa akin, yung verses 3 to 7 is, may mga time po na makakalayo po tayo at makakalimutan natin kay Lord. Madalas po may mga excuse tayo na hindi maiwasan. Madalas po yung excuse na yun is excuse lang talaga na parang tao lang, mga ganyang excuse po natin. Pero, isa lang po ibig sabihin nun, meron po tayo kasi mas binibigyan ng importansya kaysa sa Panginoon, kaya natin nagagawa yun. So, huwag po natin kalimutan kung sino si Jesus sa buhay natin. And huwag din po tayo matulad sa mga Israelites na umalis ng Egypt, and then hindi po sila nag-obey sa Panginoon. Kumbaga, hindi nila inabot yung promised land because marami po sa kanila na nagreklamo sa walang makain, walang tubig. Mas gusto po nilang bumalik sa Egypt na maging slave kasi at least doon may kinakain sila, may tubig, may tirahan. Unlike nung bumagyayin sila sa wilderness, wala silang food. So, mas pinipili po nila maging slave, kaya hindi po sila nakarating sa promised land. So, wag po tayong kumain sa kanila. Mas piliin po natin yung makapiling si Lord kaysa sa pagiging slave po. So, yun. Ang circumcision po, ang time nila is a very powerful symbol na sinasabi po na sila ay set apart. I am different from other nations. So sinabi po yan sa Exodus, nung nagbigay po si Lord ng covenant. Sinabi po sa Exodus na from the covenant from Abraham to Isaac and then Jacob, ibibigay po sa kanilang land of Canaan, kung dating temporary residents lang sila Abraham doon. And then yung time nga po ni Moses, kung umalis po sila sa Egypt, sinabi po yun ng Panginoon, I will take you to be my people and I will be your God. And you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. So, inalis po sila sa slavery ng mga Egyptians. At yun nga po, biyahe na sila sa land of Canaan. So, hindi po ginagawa ng ibang nations ang circumcision kung bakit ang mga Jews lang po ang gumagawa nito, mga Israelites. So, ito po yung nagsiset apart sa kanila sa ibang nations kasi nga, walang ibang gumagawa. So, kung isipin po natin, bakit nga naman circumcision? Bakit hindi tattoo? Or piercing? Or shape ng duro? Or putol daliri? Kasi nga, yung ibang nations, meron din silang rituals ng tattoo or piercing or yun nga, nag-shape ng ulo or maka-accidente, maputol yung kamay mo, does that mean, yung daliri, does that mean na parang set apart na sila? So, hindi. So, yung circumcision, walang ibang gumagawa. And, since nasa private part siya, hindi siya accidente mapuputol lang ng basta-bastang galang lang because of work. So, yun po. And yung weird po dito kasi is nasa enemy territory na sila nang inugusto ni Lord. Pwede naman na, di ba, parang nandun sila sa wilderness habang walang mahabol, circumcise nyo na lahat ng male. Bakit nandun pa sila sa pagtawid ng River Jordan? Malapit sa Jericho, bakit doon pa inukos? Bakit doon pa pinarin ni Lord yung covenant? So, isa pang question is, ba't renewal of the covenant? Bakit na-expire ba ito? Di ba? Parang, hindi ibig sabihin, hindi siya na-expire. And, may remind ng Panginoon ang mga Jews na yung covenant na nagsimula pa kay Abraham. Kasi nung nandito na sila sa land of Canaan, ito na po yung katuparan ng covenant ni Lord kay Abraham na ibibigay yung land of Canaan. So yun po, tayo din po, we are already set apart, not because of circumcision. Kasi ngayon, medical record na, kailangan hindi naman siya 100% kailangan, but most of the nations nag-circumcise na for health benefits or purposes. It's because of Jesus. Hindi na po tayo slave ng mundo or ng sin or kasalanan. Pero yes, we fail sometimes. Pero we need to remember na sino ba si Jesus sa atin, sa buhay natin? At ano yung promise ni Lord sa mga tao na tumanggap ni Jesus bilang Diyos at kasapatigyan. So, kahit ano po yung situation natin sa buhay, we need to remember na
si Jesus po yung reason kung bakit tayo set apart. So, ayun po. So, the Lord promised us sa yung mga tao na tumanggap kay Jesus eternal life with Him. And ayun nga po, inuli na ni Joshua yung mga Israelites. And alam po natin na after ng circumcision, kailangan pa po ng healing, ng recovery. So, sabihin na natin 5 to 7 days, mabilis na to recover. Pero teka, we need to remember na ang tinuli po ni Joshua is all the sons of Israel. So lahat ng lalaki. So, yung time na yun, sabihin natin 5 or 7 days, walang kahit anong form of defenses ng Israelites. Kahit kung galing man sa kabila ng River Jordan or sa Jericho, pag may matake sa kanila, possible lubos sila kasi yun nga, recovery. Pero sa point number 2 natin, the Israelites had confidence in the Lord. So verses 8 and 9, makikita po natin doon na when the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. So hindi pa sila nagtago. They remained in their places in the camp. Kakatawid ng River Jordan, ayun nga, lahat ng lalaki nasa enemy territory. Kung ako po ang tatanungin, hindi strategic yung location, hindi situation nila. Di ba? Parang, kung defenses man lang ang problema, sige, pwedeng lumaban yung ibang babae, yung mga medyo magaling-galing na lalaki, pero we all know na, ang time na to, kung ang Jericho ay isang malaking fort or magandang strong na outpost, pag sumugod yung buong army ng Canaanites, wala lang mangyayari sa mauupo sila. And ayun nga, so hindi nga strategic yung situation nila. Kasi nga, lahat ng lalaki. So kung ang tatanungin, 25% ng mga able bodies, kayo muna. Or 38%, para medyo 1/3 lang. Or 50, pinakamarami, 50%. Pag magaling na kayo, tsaka na yung the rest. Diba? Parang, kung may matake man, kahit archer man lang yan, may makakalaban sa inyo. Pero hindi. All the sons of Israel, of Israel. Kumbaga, sana hindi man lang full military strength. I may say na military strength, yung nasa recovery stage at that time. Pero, kasi nga, wala. Pag may sumunod sa kanila, walang makakapag-defend sa kanila, or even kung kailangan nila mag-hunt for food, wala. Kasi all the male, bagong uli. So, yun yung ginawa ni Joshua. Ay, hindi yun yung ginawa ni Joshua. Full surrender ang ginawa ng whole Israelites. So, nung sinabi ni Lord na circumcise all the male, lahat talaga circumcise niya. So, they stayed there kahit recovery stage nila ng mga lalaki. Kasi, they trusted the Lord. And hindi lang sila basta-basta trust ng Lord. They trusted the Lord fully. Kasi di ba parang, hindi lang basta trust. So, they obeyed the Lord from Egypt to the land of Canaanites, of Canaan. And then, sinabi yung circumcise, ginawa nila. And hindi nga sila inatake ng kahit sino kalaban. And then sa next week, malalaman po natin yung susunod na kabanata ng pagpunta nila sa Jericho. Mag-start na yung next week. Ayun. So, sa verse 9 po, binanggit dito na yung lugar na yun po ay tatawagin Gilgal. Last week, binanggit din po ni Kuya Mon yung lugar na yun na tinawag na Gilgal, meaning to roll. So, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So, yung reproach po sa dictionary is to express disapproval or disappointment. And dahil slaves po sila ng Egypt before, nahihiyan po yun sa mga Israelites, sa mga Jews. Degrading po kasi maging slave. Siyempre, ikaw ba naman slave? Wala kang sariling decision kung ano yung yung gagawin mo and you're under the rule of another nation. Pero, kung sinabi ito na to rule, that means inalis na ng Panginoon sa kanila yun because they obeyed and trusted Him. So, ano kung ibig sabihin ito sa atin? Kahit mahirap po, ibigay natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. Most of the time, iisipin natin maganda na yung plano natin. Pero ang plano po niya ay mas malawak kaysa po sa kaya natin maunawaan. May mga times po na nakakalain po natin. Iisipin po natin,
Nakakag-stop pala yung tubig. So, minsan po may naisip natin na parang it doesn't make sense for ba't ganito yung nangyayari sa atin. Pero no, obey tayo at maniwala tayo sa Panginoon. Katulad ng mga Israelites, that they obey 100%. And with 100% trust. So, ayun po. Huwag po tayo mag-rely sa kapwa natin or sa ibang tao or sa trabaho or even negosyo. Hindi rin lang sa loto or kahit ano pong bagay yan. So, let us rely sa Panginoon na 100%. And katulad po na sinabi ko kanina, hindi strategic yung location in yung situation ng Israelites. Kahit ganun po yung sitwasyon natin, let us be confident sa Panginoon. Sa pang-araw-araw po na ginagawa natin para isipin natin, do we submit 100% sa plan ng Panginoon na parang sa kanya itong araw na ito? Or do we plan according to ano yung practical sa atin? Kung ano yung mas madali sa atin and kung ano po yung sa tingin natin na makakabuti sa sarili natin. Ayun po. Last week, iniwan ko sa atin ni Pastor Mo na ipaglaban natin na huwag nating makalimutan ng mga sa pamamagitan ng memorial or paalala sa ating mga kaalaman. So, kaya po tinawag ko yung lugar na yun na Gilgal is to meaningful role, inex na po yun. And inex na po yung kahiyan ng Israelites na sa Panginoon. So, yung pag-alis po ng shame nila as slaves, kasi nakarating na sila dun sa mismong promised land. Hindi na po sila yung pagkakawalan ng Egypt kasi umalis sila ng slaves, pero namatay sila in biyahe nila. Hindi sila nakarating na upo sila. Hindi nakarating sila. Andun na sila sa promised land. Road nga kasi inalis yung Panginoon. So, kung iisipin niyo po, tayo rin, meron din po tayong illegal moment sa buhay natin. Yung time po na inalis ng Panginoon yung pamilya natin as slaves of sin. Ito po yung time na tumanggap po tayo kay Jesus. Kung tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin as Lord and Savior, we are free of slavery and shame of sin. So, wala na po sa atin yung pagiging slave ng sin. Tuloy po tayo sa verses 10 to 12, yung Passover naman. Sa point number 3 natin, the commitment of redemption, verses 10 to 12. Verse 10, while the people of Israel were encamped at Gilgal, they kept the Passover on the 14th day of the month, in the evening of the plains, in the plains of Jericho. So maalala po natin na yung first Passover na nangyari po is makikita po natin sa story sa Exodus. Ito po yung pinutusan po yung mga plagues na dinala ng Panginoon sa Egypt. And pinutus po sa kanila na ang lahat ng Israelites ay kinakapumili ng lamb without blemish and yung blood po na nilalagay sa doorposts. So, sa kamba. And then pagdaan po ng Panginoon or ng angel na doon sa Egypt, lahat po ng firstborn ay mamamatay. Walang kids na yan. So lahat ng firstborn ay mamamatay. Pero kapag nakita ko ng Panginoon yung blood sa doorposts, hindi walang mangyayari sa mga firstborn sa lugar, sa bahay na yun. So mula po noon, naging yearly yung observation as remembrance ng Passover sa nangyari sa Egypt. And patuloy po nila ay no-observe yun. So, and ginawa din po nila yan sa Gilgal. So yung importance po ng Passover is pinapaalala po sa Jews kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa kanila, pag-protect sa kanila din sa lugar sa Egypt mula para hindi mamatay yung mga firstborn nila bago sila umalis ng Egypt. So, nung in-observe po nila ng Israelites yung Passover, kinabukasan po, kumain na sila ng produce of the land. So, yung mga produkto ng land of Canaan. So, unleavened cakes, grains, doon na po sila kumuha. And then, kumigil na rin po yung production ng mana. Production talaga. Ipag-provide ni Lord ng mana. So, after that day,
wala nang mana na mabibigay na makukuha or mabibigay sa mga Israelites. Ay bibigay si Lord sa Israelites kasi kakainin na nila po mismo yung fruits na galing mismo sa land of Canaan. And yan po, sinabi rin po yan sa Exodus 16 that they will eat manna until they reach the border of the land of Canaan. And nandiyan na po sila, nasa loob na po sila ng land of Canaan. So ano pong ibig sabihin ito sa akin? Alalahanin po natin na ang Panginoon na nag-provide ng mga pangangailangan natin. Pero, minsan nga, mas madalas tayo, na hindi dun sa paraan o anyo na gusto natin. Dati nung namimili kami ng system, gusto ko, sports car, 0 to 100 in 30 seconds. Eh, hindi ganun na mangyayari kayo sa Pilipinas, 0 to 100 kasi ganun lang traffic. So, sa work, gusto ko rin dati. Semi-freelance, kung tawagin, pero gusto ko hawak yung oras ko. Pero pinakamdam sa akin ng Panginoon yung nag-ano po ako, field technician po ako sa unang work. Yes, masaya kasi hawak ko oras ko. Gusto ko mag-yung ng 2 oras, mabuli ko lang ng trabaho ko mamaya. Pero ang problema ko po, napakainit. At pag umulan, yari. And since field ako, hindi ko option kung saan ako pupunta, kung sino ko ano yung pupuntahan ko. So hindi yung gusto ko ngayon, nagtago ngayon yung isip ko. And kung hindi rin naman yun yung plan ni Lord sa akin, kasi napakahirap ko ng mga time na yun. Doon maraming tinuro si Lord sa akin, kung nandun ako sa field, mukhang feeling ko, masasabi ko na ang plan ni Lord sa akin is maging outside ng field, hindi na mag-field nung kumanda ako kasi nga napaka-init at napaka-delikado sa labas. And especially ngayon ng pandemic, paano na lang kung nasa labas pa ako. So ayun nga, kapag ginawa sa Israelites, tinigil ni Lord yung mana, yung pag-provide niya ng mana. Pero ang kapalit po na yung provision para sa kanila is yung produce of the land. So yung nasa Canaan mismo. And I think mas better po yun feeling ko sa point of view ng mga Israelites. Kung nandun ako, feeling ko mas okay sa akin yun. Kasi imagine, 1 month pa lang nung umalis ako, kung nandun po ako sa Israel, sa Egypt, nung nagreklamo yung iba, and then pinrovide na yung mana. Mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Kaya parang naalala ko dito si Samuel Gamgee ng Lord of the Rings. Di ba parang tinanong ni Frodo, anong meron tayong pagkain dyan? Sagot ni Samwise Gamgee, meron tayong mana ulo, more mana. Di ba? Si Kuya mo naman lagi siya, atobong mana, sinigang na mana. So nakakasawa ko, 40 years. So hindi ko nakasawa na, di ba? Tapos, di ba para sa yun, God provides for us na naayon sa plano niya. And anytime pwede niyang baguhin ito. Pwede niyang either alisin, dagdagan, palitan, na hindi rin natin masasabing better or worse. Sa point of view po natin. So, hindi natin malalaman kung anong plano ni Panginoon. Kaya, totoo lang po nung dati, masakit sa akin pag nagsasabi sila na the Lord gives and takes away. Bakit naman? Hindi lang tanggal, bibigay mo sa akin sa alis mo. Pero wala eh. Parang, His plans are better, far, far better than mine. So, isang example po, maybe, I think, na example, pero nung una po kami, bago-bago pa lang po kami kasal ni Jen, umili po kami ng second hand na sasakyan. Mazda 3 po. In short, dream car po yun. Mazda 3. So, ang bonus ko po doon, napaka-ayos ng loob, leather seats, so malinis, mabango, kasi di ba, pag mga second hand na kotse, minsan iba na yung amoy sa ko, pero yan, mabango, maganda yung makina, well-maintained. Kung pag kung iisipin nyo, jackpot. So, kasi yung presyo niya hindi rin siya masyadong mahal and hindi pumayag din ang lugar. Kaso ang problema po doon, nung malapit na kami matapos ng matulog, nagkaroon ng problema sa seller na medyo magkakaroon ng problema sa pag-transfer ng pangalan ng registro. So, hindi namin tinuloy. So, nagkasulian. And salamat sa Panginoon kasi nasoli naman yung post of the hulog namin. Kahit medyo
mahirap or stress ng kanya. Ayun po, nahirapan kami mag-commute ulit ni Jen kasi nandito na po kami sa Cavite. Ang work namin is Makati and Mandaluyong. So, ang hirap mag-commute, ang gabi. And then, nag-pray po kami sa work. Ano po ba? May plan niya for us. Gusto ko na magkano sa sakyan. Master ulit. Or any sports car. Second lang gusto ko doon. Kasi, syempre, di ba parang, kapag nagdadrive ka ng sedan, pogi eh. Kaso, ang dumating po sa amin yung Puertica. So, sakto pa to sa Fast and the Furious na si Brian, ano niya, naghatid ng anak sa school kasi hindi niya maisara-sara yung pinto ng family pa. Ang sagot po ang ginawa ng teacher yata niya kasi sumalubong sa ito lang yan, inindot lang doon sa may rearview mirror. Ang sabi kasi sinabi sa kanya, you get used to it. Tapos sagot ni Brian, that's what I'm afraid of. Pero di ba, racer siya, tapos family pa, family pa. So dati ganun din yung nasa isip ko pa, sasanay na ako rito, parang nakakatakot. Pero yung blessing na nakita namin sa blessing ng Panginoon na nakita namin doon. Sunod-sunod po yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Nung time ko, nung Mazda 3, ang per litro is 30-something, almost 40. So, nung nawala ko yung Mazda sa amin, and then pumating yung Artiga, nasa 50 plus yung gasolina. So, in short, sakto yung blessing kasi hindi namin nagagamit yung Mazda daily. Kasi traffic sa Mandaluyong, sa Magallanes, ubos ang isang full tank sa isang balikan. And then, sinusunod yung nagkaroon po kami ng opportunity for carpool na 4 or 5 yung passengers po namin and most po kasama ni Jet sa work. Kasama po si Leo doon kasi gusto ko nandun si Leo dahil hindi ko kailangan magkwento sa mga ibang pasahero. Sorry, Leo. Sagot na rin Leo. Gaganti si Leo sa November. So, ayun po. Napakover po nun yung toll gate balikan and yung parking ko kasi ang parking po lumalaro sa 100 So, nasasagot ko ng carpool. So, ang sagot lang po talaga namin yung Jen is yung gas and yung maintenance. Which is, I think, at plus yung convenience namin Kasi dati commute so hindi na kami gumagastos ng parking pero kung kami kahit yung Mazda. So, yun po. Nakakainis actually yung nawala yung Mazda B kasi 2 months, 3 months din kami nag-commute. And record ko yung So, ayun. Pero, when I met time po noon kami ni Jet sa bahay pa. Nakakainis naman. Ba't pinigay pa? Ba't pinigay pa to? Ba't pina-experience pa sa akin? Parang from Cavitex, yung paglabas niya ng 64 dating quality, wala ko magkano ngayon. Bago mo dumating sa 34. Dating 24 na toll gate, yung pag-toll gate. Nakukuha ko lang ng less than 2 minutes at pag-gusto ko lang. So, sa Ertigan hindi ko po kaya, hindi na po ako nakakas. Pero ayun, kaya po din ng less than 2 minutes before. And then sorry nga, natikman ko yung speed, yung power ng Mazda 3, mas tinanggal ni Lord. Nakakainis. And may mga time na nagpapay tayo na parang yung mga bibigay sa akin, bibigay mo man sa akin, pakuling mo rin eh. Kaya yung mga time na gano'n. So madalas po, yun yung nararamdaman natin pagka mayroong binago si Lord or inalis sa buhay natin. Pero siguro isa rin yun sa mga time na tinuro ng election ng Panginoon na may mas malaki at mas maayos sa plano para sa iyo. Siguro kung nag-0 to, nag-2 minutes ka dun sa lugar na yun, makawala ka na kayo. Kasi nung time din po na yun, ang pangipaya doon sa Bataan or sa isang camp. And may isang Toyota Corolla na kaibigan namin na dapat convoy. Ang ginagawa ko sa akin, pinagkagaroan ako. Unahan niya ako, tapos magpapark siya dun sa American, dumating na ako. And then,
paunahin niya ako matagal, minsan nagkakapit silang mag-asawa. Ganun ka petis. And then mamaya-maya, unahan na naman niya ako. So yun, so nung pauwi, hindi na po niya ginagawa sa akin. Kasi nga, ganun pala plano. Eh, alam ko na yung daanan ko. Pinisan ko na. Wala po kasi si Jenny nung kasama sa sasakyan kaya ginawa ko po yun. Tingnan mo yun ulit. Online siya. Diyan siya alam ko na. Sa totoo lang po, marami pong ganitong sitwasyon sa amin. Hindi po, most of you alam din po yung nangyari kay Jen last year. Namuntik na po, nasa na po last year. So, masakit. In short, minsan tatanungin yung sarili, minsan tinatanong yung sarili, hindi pa kita question eh. Bakit? Ayun, since again, limited po yung understanding ko as tao. Aminin ko po, hindi pa rin ako 100%, hindi pa rin po 100% ang tiwala ako sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. There are still times na kapag ko sinabi ko, hindi strategic yung posisyon, ay location at saka yung sitwasyon ng ano. Minsan ganun pa rin po ako. Ang buti na lang po ngayon, may mga times na po para mag-isip. Hindi ka tuloy ng bata, parang, may isip ito. Ganyan. Parang ngayon, siguro gawa ng edad, wisdom na din over the years and sa more na pagkakakilala sa Panginoon na I think things through. Simply reply po sa chat na minsan na-edit ko na po ngayon. Dahil rekta po yan, yung galit-galit. Ayun po. So, ayun po. So, remember po nung yun nga yung sa mana or yung sa mana po na binigay na nag-start silang kumain ng around 1 month pag sila ng Egypt. And then 40 years, kasama po yung nag-ubiyari sila, nasa wilderness po sila. Hindi rin po ibig sabihin, we need to remember na sinabi po ng Panginoon sa kanila na you will eat the land of the produce of the land of Canaan pag nakarating kayo. Pero hindi sabihin nun, ayan na, sa Canaan na kayo agad. Hindi. Imagine 40 years. Parang kung ako natanda na nasa Egypt ako, 40 years, di ba? Parang, di ko nakaputin yun eh. Or, kung ang pinangawakan ko is parang tatawid lang ako ng border, sige. Pero ang sasabihin sa akin, pupunta tayo sa land of Canaan, nasa Egypt. Di ba? Parang, kahit sabihin natin 10 years na biyahe yan, tapos makanda na ako, sige, papatiwan na lang ako dito. Di ba? Parang, yun yung iniisip ko. Pero they were obedient sa Panginoon ng time na yun. Siguro yun nga. Umaasa ang most of them na makarating sa promise. So, yun po. Hindi po ibig sabihin na pag nandito yung promise giver sa atin, experience po natin buong pa. Pwedeng agad-agad, pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng 40 years. Pero we just need to put our trust sa akin. Kailangan po natin magtiwala sa akin. In closing po, kwento ko po sa inyo na ako po actually ay nahirapan sa work in the past few weeks. Huwag na po 57 days. Few weeks na po. Mas mahirap po yung 57 days ko po. Past 2 weeks po sa work, pinag-uwati po ako. Non-verbal na sabihin sa akin mag-uwati ka, pero hindi po kasi talaga ako pa-overtime. Ayoko kasi 9 hours na ako dyan, tapos biyahe. Tapos yung oras ko sa bahay, 8 hours na doon or 7, matutulog ako. So, ilang oras na yung matitira. Ang hirap pagbat. So, less than mga around 6 or 7 hours na lang. Paano pa yung mga gusto kong gawin? Paano pa yung kailangan kong gawin? Tapos pag-uotiin nyo. Tapos lalo na ngayon nag-isa ako sa bahay, parang kain ko hugas ko, luto ko kahit hugas ko, di ba? Nakakapagod. So, parang ayoko talaga mag-uotiin ever since, noon pa. Pero nga, 2 weeks ago, yun nga, non-verbally, kailangan mo tapusin to, kailangan mo pagawa ito, kailangan mo bukas i-report ko to. Or may time pa na, mamayang gabi, i-report ko to kasi panggabi yung boss niya. Kaya, na-stress ako, kung ano sasabihin. Ganun.
So, ayun po, halos araw-araw po yun. And, nakakainis talaga ito. Kasi ni-schedule ako today. Dito, and hindi po katulad nila mo yung Pastor Joy, Kuya Leo na I would say na hindi nila kailangan ng more than 1 week to prepare. Nanonood ng manuscript. So, and, so yung mga nakaraan din po na nag-prepare ako ng message. Kapag may mga quick question po, matabi ko na si Jim. And nakalim po ako ng Friday. So, parang yung Friday na dapat nakalim ako para from Thursday night, makapag-prepare na ako ng manuscript. Though nag-prepare na ako before pa, ngayon wala po akong game. So, nagsabi ko, hindi ko yung kung hindi ko pa nagagawa yung dalawang video. Nagpapakapyaw ko kasi ako na kunin mo na yung message. Ang sagutin ko yung, sige, kunin mo yung video. Okay. So, panic moment. Okay, biglang taping matapang-tapang. So, ano po? Siguro kung ba hindi ko diniretso, part of me, thankful na may schedule ako. Pero yung tamad na part ko talaga yung ayaw. In short, sabihin ko nga yung tamad. Pero, kasi di ba parang, I would say na ito yung plano ng Panginoon sa akin sa ayun nga, so, nagpakapi ako pero hindi ko magat. So, tinanong ko si Lord, Lord, kaya ko ba mag-prepare? 2 beses ko pa lang siyang binasa. Ang walang puso. Kasi, plain basa. In the past 2 weeks. Kasi nga, ako was doing work. So, 2 weeks, 2 times ko siyang binasa ng walang puso, walang pag-iin-in, hindi naganap. Binasa ko lang. And then, ito yung 3 points sa tingin ko. Ang first time ko binasa. Ito yung pangatlong 3 points. Ito yung mga apat yata. Yung second time ko binasa. Pero wala po siya dyan sa 3 points. Kasi nainintindi ko na po siya, hindi po talaga yun yung gusto sabihin ng Panginoon. So, tinanong mo pa, kaya ko ba talaga? Or iniiwasan ko pa rin yung pag-aaral ng salita at ituro sa kanya. Susunod ba ako, Lord, or mas pipiliin ko ang mas madali? Well, most of the time, mas gusto ko yung mas madali talaga. Kasi, ano ba yung mas madali? Pagpahinga, matulog, recover sa buong week ng stress, kumain, and then matulog after pagbusog, or maglaro ng games, kumala. Lalo na ngayon, may boycott sa SM Banza. So, natutokso ako ng Thursday na pumunta kasi ng Thursday wala akong OT, pakinga ako. Iba yung plano ng Panginoon sa akin. Noong Thursday, may nakapark ko na sasakit sa harap ng bahay dahil hindi ko mahanap kung sino. Kaya, hindi ako nakakasakit. So, hindi ako lumaban, hindi ako nagpapagpunta sa dahil hindi ko bumaya. Ayun po, so, iba po yung plan ng Panginoon sa akin kasi sa iniisip natin plan. Dahil minsan, or kadalasan, ang iniisip natin plan sa sarili natin is yung madali. Yung convenient, mabilis matapos, yung mga ganong klase ng bagay. Balikan po natin yung relevance po ng Passover. Sa Passover po na ni-observe ng mga Jews, pumipili po sila ng lamb for walang blemish. Perfect. So, ilalagay po nila yung blood mold sa doorposts and then may way ng pagluto, may way ng pag-prepare. And then kakain po nila. Ito lang po, bawal magtira. Bawal magtira. So, nakita kayo sa pamilya, tapos napakalaki ng lamb na nakatay nyo dahil lagay mo sa blemish. Kailangan nyo ubusin. So, ayun. So, yung Passover na yun po na in-observe nila every year, ay reminder po paano sila dinideliver ng Panginoon from the plate ng mga katayin ng restaurant. Sa atin po, hindi po natin kailangan ng alaga ng lamb para meron tayo. The cross reminds us of the deliverance and redemption of the Lord Jesus Christ. Yung cross po, ang kailangan ang remind sa atin kung paano po tayo dinideliver ng Panginoon. The cross reminds us of the promise of God that whoever believes in Jesus will have eternal life.
Yes, sa John 16 po yun, pero basahin din po natin yung verses 17 to 18. Yung 17 po, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of God's only Son. So, basahin po natin kalimutan yung 17. Ayan po minsan po, gusto namin sabihin na sumusunod yan sila sa Panginoon kasi maganda buhay. Nakakasunod sila kasi hindi naman sila kinakapos. Masarap buhay nyo, pero kayo, kaya nyo, hindi kayo nahihirapan sunod sa Diyos. Ay, kaya nila magpunta ng Sunday sa church every Sunday kasi hindi na nila kailangan mag-work every Sunday. Kaya kasi pera sila. Pero hindi po talaga lahat ng sumusunod sa Panginoon is yung mga magkaang buhay, yung pera, walang problema. Sana ganun yung sitwasyon. Kapag pumunta ka rito, okay, parang sa mga video game na pag pumunta ka sa checkpoint or sa base, lahat ng injury mo or ng damages mo, pati yung mga gamit mo, naging bago. Hindi. So, hindi porket kinakapos. Hindi porket hindi ka kinakapos or mag-amang buhay mo, pag-ibig lahat ng gusto mo or sunod sa layaw or walang stress sa work or sa family or even yung sarili mo, na parang kailangan all systems go, all systems win bago ako sa business. So, hindi. Kasi di ba sinabi rin ng Jesus na I came here for those sick. Diba yung madalas na naririnig natin dyan, ang hospital hindi po para sa mga pagagad. Para sa mga walang sakit. Ang hospital nandiyan para sa mga may sakit. Hindi po nakabase sa sitwasyon ng buhay natin ng pagsunod sa Panginoon. Ang realidad po ay mas mahirap ilagay ang imana sa Panginoon kung hindi mo gusto yung ginagawa ng Panginoon sa buhay. Mas mahirap ilagay ang tiwala sa kay Lord kung iba yung plano niya doon sa plano niya para sa iyo. Kung iba yung gusto niya mangyari sa gusto mong gawin mo. And mahirap umapit kay Jesus kung sa tingin mo na yung ginagawa niya sa buhay mo is magpapahirap lang sa iyo. Kung sa tingin mo pinapausahan ka, mas mahirap talaga umapit sa Panginoon. Kung yun ang mindset. Parang sa kanina, yung nangyari sa akin sa COVID. Tapusin mo to, kahit na parang sos kung umakadala, nagpaalam mo sa kontra ako ngayon. Gawin sa mo. Pwede sagutin ng gano'n, diba? Sa magulang naman, minsan, wala naman akong dito. Sabi ko, bugis ka ng pinggan. Well, store ko lang naman. In short, mas mahirap kung sumunod sa Panginoon kung ang puso mo ay malayo sa akin. Mahirap kung maintindihan ang mga nangyayari sa buhay mo kung hindi lubos ang pagkakakilala ng Lord. And hindi ko sinasabing madali o parang enlightened ka na alam mo ng lahat ng nangyayari sa iyo kapag kakilala sa Lord. Hindi po ganoon. Sana nga ganoon. Pero hindi po. Mas madali lang sumunod kay Lord kung align yung puso mo sa kung sino siya. Kasi mas madali tanggapin yung plano niya for you kung patuloy mong kinikilala si Jesus. So, madali lang naman kung paano natin kikilala si Jesus. Kung invest ka ng oras sa Kanya, magbasa ng Bible, magbasa ng mag-aral ng salita ng Diyos. And kung kilala mo ang Panginoon, mas lalo kang magtitiwala sa Kanya, mas lalo mong nakayaan na siya ang masunod sa buhay mo. Mas lalo kang magiging komportable na si Lord ang may control sa nangyayari sa buhay. Nabanggit ko po kanina na ayaw kung tayo pwede 57 days. 57 days po kanina is yung time na wala po sa Pilipinas. Eh, hindi siya. After 12 years and 11 months, napakahirap po. Kung ang tanong niyo po is kinakaya ko, sa awa ko ng Diyos.
salamat din sa technology, pero salamat din sa Panginoon. Kasi halos araw-araw pinakapunta sa Panginoon. Katulad ko ng sitwasyon na to, dapat ako magaling ito. Promise mo sa amin dati is, sabay kami na alis, maximum 1 month. Sa Tuesday, 2 months na tula. Wala dito sa Pilipinas. Dapat ba ako lumayo sa Panginoon para kumuha ng not so drastic measure? Kumbaga, ilagay ko na sa kamay ko yung plano ko. Dapat ko bang gawin yun? Dapat na bang magduda sa tunay ng plano ng Panginoon para magkasama kami ulit project? Definitely hindi. And masasabi ko po na mas lalong hindi. And yes, hindi ko siya madali. Mahirap. And patagal ng matagal, akala ko, masasanay ako agad. Baliktad. Parang, sabi nila dati hindi madali. Yes. Pero wala rin nagsabi ng napakadali. So, ayun po. So last week po, ako po ay nag-open up ni Kuya Juan. Hindi mo ba siya? Nag-open up po kay Kuya Juan na ako na nanihiraman po sa sitwasyon sa ngayon ako sa sitwasyon. Halo-halo po. Lahat ng aspect ng buhay ko, nanihiraman po. Salamat po sa prayers. And salamat sa Panginoon. Dahil hindi ko kaya doon. Parang every time na ako po ay i-schedule ko yan sa message, ang unang mindset, ang unang interpretation ko kapag binasa ko yung schedule, thank you, Kuya, napakadali nun sa akin. Fight for holiness, simple lang. Pero kung naman natin na yung topic, ang question ko actually, methodology lang na tayo. How can I fight for holiness if I am consumed with anger, loneliness, and hate? Diba? Parang, madali sumunod itong lahat ng nangyayari sa isang. Diba? Isang example niya sa traffic, napakadali sumunod sa traffic kung walang heavy traffic, kung maganda ang speed, lahat ng mga sasakyan, walang pasaway na hugger sa kaliwa, maganda. Madali sumunod. Kung maayos yung traffic, at hindi naman ikaw nag-aabol ako sa hindi ka nag-ipit sa traffic, madali sumunod. Pero paano kung naipit ka na sa traffic, palabas pa na nag-gas? Yung cabin text na ang limit is 100, hindi pa rin mo talaga ng 20 na makabawi ka dun sa oras na wala sa iyo. So paano mo ipaglalaban yung pagiging huli mo kung ganito ang nasa puso mo? Madali lang po sa totoo lang. Madaling sagutin. Pero mayroon gawin. Remember the cross. Remember the cross sa mga sitwasyon na hindi natin kaya. Hindi natin maintindihan. And tandaan po natin. Kaya po natin ngayon is the battle is the cross. Huwag po natin sulugin yung laban. Andiyan po si God. Andiyan po si Jesus. Iwanan ko po kayo na huwag po natin hayaan ang sitwasyon natin sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, na maging hadlang po sa pagkilala natin Jesus. Mas kumapit po tayo sa Kanya at mas kilalanin po natin siya sa kahit na anong kalagayan natin. Kasama po natin siya. Kung ano po pinagdadaanan nyo, pinagdalaban nyo, kung ano ang sitwasyon nyo sa buhay, kasama po natin siya. Huwag po natin kalimutan. At alalahanin po natin na every time na mayroon po tayo sitwasyon na pinagdadaanan, sa tingin natin is mas madaling bumitaw. Mas madaling ibalik na lang yung ginagawa tayo yung maintindihan. Tandaan po natin ang Diyos. Tandaan po natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Tandaan po natin kung sino si Jesus sa buhay. Dalangin po tayo.